Sa bahaging ito, andito na po ang Hataw Pa Parañaque, ang kanilang mga programa at syempre anunsyo sa kanila po nalalapit na Foundation Day ng Parañaque City. Nandito na po si Mayor June Bernabe. Good evening. Hindi ako nakatakbo kasi meron kaming misa sa San Dionisio, fiesta ni Tata Dune. So the mass was at 8 o'clock. Ang fun run started at 6 o'clock. Pag tumakbo ako noon, tiyak gagawal ako, maliligo pa ako. Yung aking anak nandun, Councilor Benjo Bernabe, si Carlo Bernabe, tumulong sa marshalling, advisor, no salary. Yung fun run po ay organized po yan ng AKAP or ang tago natin dyan ay Asosasyon ng mga Kagawad ng Parañaque. Sila po ay mga kagawad ng unang distrito. Ang proceeds po nito, ang beneficiaries po nito ay mga iba-ibang mga kabataan, mga malnourished children of the 1st District of Parañaque. Magkakaroon sila ng series of feeding programs. Buti nga ho, medyo pinagbigyan tayo ng panahon. Nung madaling araw, bilang tumigil ho ang ulan. And as you would see, nung fun run natin, suportado po siya ng ating local government. Nandun ho ang ating congressman ng 2nd District, nandun po si Mayor Bernabe, at nandun din ho ang aking kapatid na si Konsehal Benjo Bernabe. And of course, ang inyong lingkod ay nandun din bilang advisor po ng Youth and Sports Development Office. Kami po ay nagpakita rin ng suporta sa fun run. Kakaupo ko lang po as a youth advisor and sports advisor. Project ho namin ngayon ay nagkaroon ho kami ng interdepartment basketball. Lumahok lahat ng departamento ng ating City Hall. Kasalukuyan nagaganap pa. Mga 27 teams po ang sumali. Ngayon ay malapit na ho siya matapos. Nasa quarterfinals na ata ho ang aming liga. Yun pa lang po ang aming nagagawa as sports head ng Parañaque. Besides giving sports supplies dun po sa mga nangailangan, tulad pag may mga basketball leagues, kami po ay sumusuporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga uniforme, mga trophies, mga bola, mga cash prizes sa mga champion. Kami rin po ay nasa youth sector na kung saan kami rin po ay nag-a-assist sa SK natin. So nagbubuo kami ng mga leadership seminars para sa mga kabataan. Nagkaroon ho kami ng seminar with all the SK officials na kung saan ito ho ay sponsored ni Mayor June Bernabe at ang inyong lingkod po ay ang nag-supervise ng buong seminar. Ito po yung Scholar Boss kung saan ang ating mga kabataan ay tinuruan kung paano maging isang tunay na SK official, kung ano ang mga duties, responsibilities at ang mga karapatan ng mga SK. Sa inyong lahat, maraming salamat. Hataw pa, Parañaque! Hataw pa, Parañaque! Ang ating pong AKAP, ang presidente po dyan ay si Kagawad Haku, pamangking ko po yan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta, lalong-lalo na po kay Mayor June Bernabe, Benjo Bernabe at kay Carlo. Sa lahat ng suporta ang binigay niya sa AKAP, fun run para sa kabataan. Naging successful naman po. Kay Michael, Haku Factor, congratulations. Alam ko, napakalaki ng hirap mo dyan at alam ko na stress out ka pero naging successful. Hataw Parañaque. Habang naglalaro sila, nadidinig ko na masaya yung mga tao. Nagkaroon ng paliga after 2 years, nag-iisip na sila kung ano yung susunod na paliga daw sa isang taon. Palagay ko, volleyball naman. Isang ordinansa na inaprobahan ng mga nakakaraang pang mayor. Hindi ako nagkakamali, si Mayor Olivares nag-approve niyan. Pinapatupad ko lang na isang taon. Since nagkaroon ng konting problema yung mga kaparian ng Baclaran, akala nila yung night market, day market operation. So ako naman nakinig sa kanila na kung pwede yung certain areas ng Baclaran, wag nang lagyan ng vendor. Yan po yung Redemptorist Road at saka yung Service Road sa tapat ng simbahan. Dahil din sa mga request ng mga vendor na sabi nila, bigyan naman sila ng pagkakataong kumita kasi halos isang taon at kalahati ko na silang kiniklearing. So pag Pasko naman, gusto naman nilang kumita rin para makabawi naman sila. Pumayag naman tayo, papa-implement ko yung side roads, yung inner roads at saka yung portion na sa tapat ng MAX. Definitely, yung Quirino Avenue, hindi ko na palalagyan yun dahil daanan nga ng mga tao yun at saka ng mga sasakyan. Yung papuntang LRT, dapat kasi meron yun under the agro-industrial fair. Hindi na lang namin sanang gustong lagyan. But ang problema, sa bandang Pasay kasi, meron doon mga vendor sa Pasay Top. Kung hindi rin lang makakadaan yung mga sasakyan, total kasama na rin lang siya sa ordinansa, bibigyan na rin natin. Merong special permit doon sa service road, 3,000 per stall. One time. Doon sa mga inner roads, 1,500 special permit one time. Ang proceeds nun, resibado yun ng City
city government. Merong organizer. Siyempre, may mga gasto sila. Yung mga pagpapalinis, security, clearing operation, kasama yun sa kanila. Sisingil sila at saka yung bayad sa kubol for operating expenses. Ang alam kong nadidinig kong sinisingil dyan ng mga dating organizer na hindi naman ako ang nagbigay ng approval ay 240 a day. Ngayon, ang sisingilin ng organizer nito ay 80. Siyempre, ang organizer, business concern yan. Dapat kikita rin siya. Nasa preparation period sila ngayon. Although the ordinance allows October 1 up to January 6. So yung Redemptorist Road, I just want to assure them na walang magtitinda doon at ikiklearing namin kung mayroon mga vendors na illegal. Yung harap ng simbahan on the service road parallel to Ross Boulevard, wala rin magtitinda ron. So kung meron man din doon magtitinda, mga illegal yon at ikiklear yon. Kahit na sinong tamaan, talagang utos po. Pero nabanggit niyo sa amin sa RPT increase, 2,000 a month lang bali ang madadagdag sa loob ng isang taon? Mga ganon. Meron bang 1,300 lang? Depende kung saan ka nandun Pagka sa magandang lugar, mas mataas-taas. Pero ganon pa man, maliit pa rin. Less than 20% ang increase maximum So Mayor, liwanagin po natin yung tipay na pinag-uusapan po natin. So, alam naman natin yung pabahay program, maging zero po, squatter area po. Opo. Pa rin natin. Pero kamakailan po, may makailan na yung video mo na parang na-ejectment po yata. Ano po ba malinaw dito? Ang malinaw po dyan, yan po ay isang court order, yung ejectment. Alam mo naman sa gobyerno, 3 branches yan, executive, legislative, at saka judiciary. Co-equal yan. Kaya pag nag-order ang kahit na isa dyan sa 3 yan, valid na yon. Yung court order na galing sa judiciary, galing sa mga West, in-order po nila yan, hindi po yan dumaan sa akin. Hindi po yan dumaan sa executive. Kasi pwede po silang dumirektan ng sheriff nila sa pagpapagiba, o pagpapademolish ng mga nandun. Kawayan nandun sa barangay. Actually, Marcelo yan, pero ang entrance niyan sa barangay Don Bosco. Hindi kami nakapagplano. Walang plano. Hindi namin napagandaan. Kung napagandaan namin yan, kung nalaman lang namin, siguro makakatulong kami. Pero hindi kami pwede makialam sa order ng korte. Wala kaming relocation para sa kanila. Una-una, hindi kami handa. Pangalawa, hindi nga namin alam, wala kaming paghahanda. Pero Mayor, ito pong barangay yung malinaw po, meron na kayong relocation site. Kasi nga, dumaan doon sa aming proseso, yung tinatawag na LIAC o yung aming Local Housing Board. Administratively, inorderano namin sila ng demolition. Yun po, Mayor, meron kayo doon nakalaan na relocation site? Meron. Ngayon, ang question doon ay kung gusto ng mga tao, kahit na malapit lang, sa Bacoor lang yan Kung gusto nila, they have to signify. Si Councilor Benjo Bernabe ang number 1 sa puso ng mga Parañaqueños. Good evening, Konsehal. Good evening, magandang gabi po sa lahat ng ating televiewers. Konsehal, pwede ba tayo magtanong ng konti? Alamin ko po sana may mga kumakalat sa Facebook. Ano po ba doon ang totoo? Papayo ko lang po tayo lahat ng mga opisyalis sa lungsod at saka mga kababayan natin. Tuloy-tuloy lang po ang ating pakipagtulungan. Proyekto natin ang importante po ipagpatuloy natin. Yung mga programa ng ating mga kababayan na kailangan nila, ipagpatuloy lang po natin. Pero ang sigurado, District 1 and District 2, paglilingkuran nyo na po. Alam naman ho natin lahat ng aming pong pamilya ay matagal na po sa serbisyo publiko. So, ang aking pong ama ay matatapos na ho sa kanya last term bilang mayor. Pinag-uusapan pa rin ng aming pamilya kung ano pong susunod na hakbang ng aming pamilya. Update muna po tayo sa sanggunian ninyo. Kamusta po mga ordinances? Marami ho tayong may naipapasa ngayon regarding sa ating mga housing. Marami ho tayong mga projects kung saan ang mga properties ng ating mga kababayan ay naibibigay natin sa kanila, kung saan binibigyan natin ng tamang resolusyon upang may transfer na nila yung mga kinatitirikan nila na mapunta na sa kanila. Para sa ganun ay yung mga nakatira dun sa mga depressed area, maging officially sa kanila na po yung kanilang kinatitirikan. At alam naman ho natin lahat na isa sa mga pangarap ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga taga-depressed area, yung kinatitirikan nila ay mapunta sa kanila. Isa sa mga pangarap ni Mayor ay maging squatter-free, ika nga ang ating lugar. Supreme Court ruling na kailangan i-vacate natin o kailangan natin i-relocate yung mga naninirahan sa ating danger zones. Ongoing pa rin yung pagbaba ninyo sa bawat barangay. May mga areas ho tayo na ayos natin kanilang drainage at flooding sa mga homeowners, lalo na po dahil meron ho tayong yung sewer vacuum jet. Patuloy na pa rin ang ating programa doon. Po yung nagsisip-sip ng ating mga drainages. Continuous po rin yun. So, ayun mga ginagawa namin as consultation sa ating mga homeowners at iba pang mga hiling nila. Health concerns, may programa tayo sa dengue, may programa ho tayo, may misting tayo kung tawagin. Kung saan dinadala natin yung ating misting machine sa ating mga iba-ibang areas na alam natin medyo kailangan makontrol natin yung dengue. Ongoing pa rin ang ating mga programa ng kabataan. Ang ating Youth and Sports Development Office ay still
still very aggressive at talagang binibigyan natin ng sapat na programa at proyekto ng ating mga kabataan. Sa November 1, magkakaroon tayo ng ating All Saints Day. Dito po sa Parañaque, we have the 2 large memorial sites. Ang ina-advise ko lang po is tayo maaga. Diba, usual naman ang ating city government ay tuloy-tuloy naman po ang pagpapaayos ng ating traffic. Once a year, this really happens na everybody flocks. Talagang dumadagsa ang ating mga tao dito. Pero nakasiguro po ako na yung ating traffic scheme ay inaayos na po namin. In fact, soon maglalabas na po kami ng mga directional signs at saka ng mga notices dun sa mga ating mga kababayan na dadaan dito o pupunta dito mga bisita natin from other cities para malaman nila kung ano yung mga magiging routine natin for that day. Parañaque Day. Meron kaming karakol. Actually, ang karakol is age-old tradition sa Parañaque. Yun yung mga pluvial parade. Tapos, bababa sila sa land at magsasayaw sila sa street. First time daw po gagawin itong ganito. Ng city. Pero yung mga komite ng piyesta, ng mga nakakaraang panahon, ginagawa nila yan. Pero this time, this is a city-sponsored street dancing. It's called karakol. Mardi Gras style. Sa Parañaque Day, meron kaming karakol, meron kaming street dancing. Ang pinaka-imano pala, meron kaming fun run si Mayor para kasi sa project niya na Rotary Homes, yung sa mga taong nakatira sa creek, ililipat doon sa C5. Gusto namin maraming kumpanya magsali. Alam nyo mga kaibigan, lagi po namin kasama si Mayora, ang buong pamilya po ng Parañaque City. 4 years na po sa gabay at aksyon. And very supportive po si Mayora din sa mga programa natin, lalo po pag di namin mahagilap si Mayor at saka si Benjo. Binabati ko tong aking kaibigan na si Rose sa kanyang 10th year anniversary. Siyempre, hindi yan magtatagal pagka hindi siya mahusay. Binabati ko rin si Rose dahil sa kanyang 27th year sa media broadcast. Sana humaba pa ng humaba ang inyong programa dahil marami kayong natutulungan sa paghahatid ng mga mensahe sa mga tao. Hataw pa, Parañaque! This coming November 29, we are celebrating our 439th founding anniversary in Parañaque City. Meron ho kaming inorganize na event, photo contest sa Parañaque City. This is for all hobbyists and amateur photographers. Pwede ho kahit sino, aside sa mga connected sa mga newspapers, sa city government. Please contact Public Information Office at 829-0866. Registration ongoing till November 15. We're encouraging all Parañaqueños to join the photo contest. Gandaan lang nila yan, no? Yung angulo. So, kasi may event na gagawin doon eh. Bali doon kukuha sila ng litrato. Galingan nyo na lang. Pagalingan na lang kayo. Pwede ang SLR, pwede rin yung photo and shoot digital. Yun yung i-register natin. Yun yung gagamitin natin that day to cover the event. Maximum mga 30 pictures and out of 30 pictures, isa lang yung pipiliin natin as entry. Hataw pa, Parañaque! Meron o yan kasi financial assistance galing sa DSWD sa national. Kinorstro sa DSWD Parañaque at binigay ho doon sa mga 80 senior citizens. Meron na ho kaming approval ng MMDA, meron ng Metro Manila Council approval, resolution, meron na rin ho kaming approval ng City Council. Nandun na ho kami sa drawing board for approval ho ng mga plano. Diyan po ilalagay yung mga tiyangge na vendors na napaikot-ikot sa mga karsada sa Baclaran para centralized na siya para ang traffic yung mga karsada magamit na ng mga sasakyan. Doon na rin papark yung mga magsisimba. Kasi yan, nandun yan sa service road na parallel to Ross Boulevard. Maglalakad na lang silang konti, may escalator pababa. Tapos doon na rin namin ilalagay ang terminal ng mga bus, jeepney. It will be a BOT project. What's important is we will be able to solve, hopefully, the long-standing problem nung araw pa ng mga vendors, traffic, sasakyan, terminal, etc. sa Baclaran. 3-story building yan. Palagay ko kasi mga 7 months lang yan. Tapos yan. Magandang gabi po sa mga nanonood ng Gabay at Aksyon. Milyon-milyon na. Kay Rose Sulangon, siyang host ng programang ito. Ako po ay nagpapasalamat again for the opportunity na makapag-report po tungkol sa mga importanteng bagay na nangyayari sa Parañaque City. Dahil anibersaryo po ng Gabay at Aksyon at kumpleanyo ni Miss Rose Sulangon, binabati ko po ng happy anniversary ang Gabay at Aksyon. 10th anniversary na ng Gabay at Aksyon. Alam niyo po itong si Rose Sulangon. Through these years, nagpapasalamat ako sa kanya sapagkat yung mga proyekto na ginagawa po natin ay kanya pong pinakikita at yan po ay nakakatulong sa maganda pong imahe ng lungsod ng Parañaque. Yan naman po lahat ay katotohanan at nakikita naman natin na minsan meron din siyempre nangyayaring negatibo. Okay din po kung maipakita basta as long as it's tama. So again, congratulations to Gabay at Aksyon on your 10th anniversary. Meron na kami pakingkim. So ito po si Mayor Florencio Bernabe ng lungsod po ng Parañaque. Nagsasabi pong hataw pa Parañaque.